Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 31, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sapat pa ang supply ng bigas sa bansa ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, kung susumahin ang lahat ng supply, kaya pa nitong tumugon sa pangangailangan ng mahigit 2 buwan. Narito ang report ni JP Nunez. Hindi mawawalan ng bibilhing bigas ang mga Pilipino. Ito ang tiniyak ng Department of Agriculture sa panayam ng UNTV News kay Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Attorney Bebang Guevara. Batay sa datos ng DA, mayroon pang nasa 6.6 metric tons na supply ng bigas sa bansa. Kaya umano nitong tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino sa loob ng 68 araw. Samantala, binabantayang mabuti ng kagawaran ang pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa bigas sa mga pamilihan. Sa ngayon, ang imported rice ay nasa 45 pesos per kilo, habang sa mga local rice na premium variety ay umaabot pa ng 58 to 62 pesos. Bukod dito, meron pa ring mabibili ang publiko na mas mababa pa sa 45 pesos per kilo. Price-wise and supply-wise, tingin po namin ay stable naman po ang kondisyon ng bigas ngayon. Samantala, ipinaliwanag din kanina ni Asek Guevara na mas natatagalan silang i-dispose ngayon ang mga aging stock o malapit ng masira na supply ng bigas mula sa National Food Authority o yung mga tinatawag na NFA rice. Kaya ang resulta, napupuno na ang mga warehouse ng bigas at ang iba rito ay may posibilidad na masira. Sa ating mga warehouses ng NFA, kaya nga po itinatry natin na i-dispose siya or ibenta siya dito sa ating P29 project. Pero ang projection nga po ay halos lahat po ng ating mga NFA warehouses ngayon ay puno po. Noong nakaraang linggo, inanunsyo ng DA na titriplihin na ang alokasyon ng bigas mula sa P29 program ng gobyerno. Mula sa dating 10 kilo kada buwan na pwedeng bilhin ng vulnerable sector mula sa mga kadiwa ng Pangulo, gagawin na itong 30 kilos kada buwan para mas mapabilis ang pagbebenta ng NFA rice na nasa mababang presyo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bibili ang National Food Authority ng 70 bagong truck ngayong taon. Ito ay upang matulungan ang mga magsasaka, lalo na sa malalayong lugar, na maibenta ang kanilang palay. Plano rin ng ahensya na bumili ng karagdagang 150 truck sa taong 2026 upang masolusyonan ang mga problema sa transportasyon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangang palakasin ang kakayahan ng NFA sa pamamahala ng supply ng bigas. Sa kasalukuyan, may 399,701 metric tons ng palay ang inventaryo ng ahensya, sapat para sa 8 araw na supply. Compliant o sumusunod ang mga rice retailers sa isang pamilihan sa Quezon City sa implementasyon ng mas pinababa pang maximum suggested retail price pagdating sa imported rice. Ito ang nakita ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na nag-ikot ngayong araw. Para sa kabuuan ng detalye, may report si Ivan Alvarez Live. May report si Ivan Alvarez Live. Ivan, kamusta naman yung mga rice retailers at wala ba silang reklamo ngayon at mas bumababa pa yung MSRP sa mga imported na bigas? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ayon sa nakausap natin na isa sa mga rice retailer dito nga sa NEPA Q-Mart, basta raw bababaan ng kanilang mga pinagkukunan ng bigas ang presyo ay walang problema sa kanila. Pagdating sa pagsunod sa implementasyon ng maximum suggested retail price pagdating sa imported rice.
kaya naman, okay naman. Basta bumaba, sabi ko nga, basta bumaba sa kinukuha, bababa kami ng presyo. Ngayong araw, ang implementasyon ng mas pinababa pang MSRP sa imported na bigas na nagkakahalaga na lamang ng 45 pesos per kilo. Sa isinagawang pag-iikot kanina ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry dito sa NEPA Q-Mart, ay kontento ang mga ito sa nakitang pagsunod ng rice retailers pagdating sa pagpapataw ng MSRP sa kanilang mga itinitindang bigas. Ayon kay Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, malaki ang ibinaba ng presyo ng mga ito kumpara noong nakaraan nilang isinagawang inspeksyon. Assessment talagang bumaba yung presyo ng bigas. Nung pag-ikot namin dati, ang tataas ng mga presyo ng bigas, now it's really gone down to may 40 na, 45. Tapos yung dating 58, wala na pong 58. So talagang ang laki ng binaba ng presyo ng bigas. Samantala, ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nais pa sanang ibaba sa 42 pesos per kilo ang MSRP. Ngunit sa susunod na 2 buwan ay hanggang 45 pesos per kilo na lamang muna ang pagpapataw nila ng MSRP sa imported rice. But with what's happening sa palay na prices natin sa harvest season na bumababa, dahil natatakot siguro bumili ang trader ng mataas o mas tamang presyo dahil baka iniisip nila na ibababa ko pa yung presyo. So ngayon, I think it is prudent na we will stop at MSRP 45 for the next 2 months hanggang matapos ng harvest season. Aga siniguro naman ng dalawang ahensya na patuloy sila sa pagbabantay ng presyo ng mga produkto sa merkado, lalong-lalo na dito sa halaga ng mga basic commodities. Yan muna ang update mula dito sa NEPA Q-Mart sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nadagdagan na naman ang bilang ng mga Pilipinong nakaranas ng kagutom o kagutuman nitong March 2025 batay sa huling survey ng Social Weather Stations o SWS. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Umakyat sa 27.2% ang mga pamilyang nakaranas ng gutom nitong buwan ng Marso. 6% ang itinaas nito kung ikukumpara sa 21.2% noong February 2025. Katumbas ito ng 7.1 million households sa buong bansa. Batay sa Strat-based Social Weather Stations National Survey, 27.2% ang pamilyang minsan ay nakaranas ng gutom at walang makain sa nakalipas na 3 buwan. Pare-parehong tumaas ang hunger rate sa Visayas, Balance Luzon at Mindanao. Pinakamataas na mga antas ito ng kagutuman simula COVID-19 pandemic noong September 2020. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 respondents sa buong Pilipinas. Samantala, tinuligsa naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagtaas ng datos na ito. Anya, ito ang tunay na mukha ng bagong Pilipinas, isang bansa kung saan dumadami ang nagugutom habang nagpapakasasa ang iilan. Taliwas din ang nakababahalang antas ng gutom sa mga ipinagmamalaking polisiya ng PBBM administration, gayon din sa sinasabing paglago ng ekonomiya. Nanawagan naman si House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas na kailangan ng mamamayan ng agarang kaluwagan, hindi na mga pangakong walang katuparan. Dapat din anyang alisin ang value-added tax o VAT sa mga pangunahing food items at isabatas ang 1,200 national minimum wage para matulungan ang mga pamilyang makayanan ang nagtataasang presyo ng mga bilihin. Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay ng issue. Rosalie